hapon po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga hurado, na sa ilang sandali po lamang ay aking ipakilala. Ngayong hapon ay magkakaroon po tayo ng debate sa silid-aralang ito. Ang debate ay mamamagitan sa dalawang panig, ang sang-ayon at di sang-ayon sa proposisyon. Ang bawat miyembro, naririto po ang mechanics ng ating debate. Ang bawat miyembro ng sang-ayon ay ipaglalaban ang kanilang panig at bawat miyembro ng di sang-ayon ay ipagtatanggol rin ang kanilang katayuan at bawat debater ay bibigyan ng 1 minuto para sa kanilang constructive speech at magkakaroon ng rebut tungkol sa nakaraang argumento at ang magtatanong ay ang oposisyon. Ang kabilang panig ay bibigyan rin ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanilang partido. Sa ngayon po, ipakilala ko sa inyo ang ating mga kagalang-galang na hurado. Ginang Alma J. Tuyan, taga-Masig Pagpurok ng Kabakan South District. Ginang Aida S. Delon, na punong guro ng Panaguyod na Paaralang Sentral ng Kabakan, na hinahalilihan ni Ginang P.S. Haban, Master Teacher 2 ng Kabakan Pilot Central School, at Ginang Rachel P. Figueroa, Grade 6, Grade Leader. Ang ating proposisyon ngayong hapon ay sang-ayon ba kayo sa isinusulong ni President-elect Rodrigo Duterte tungkol sa pagkakaroon lamang ng 3 anak bawat pamilya? Ako po si Annalyn M. Pascua, tagapamagitan sa debateng ito. Umpisahan na po natin ang tagisan ng talino sa debateng ito. Narito po ang sa positibong pahayag. Narito si Lizelle Joy Baay, Christine Moros, Lance Lester Motok, Juliana Diaz, Maria Cristina Ventuaya, at Giancarlo F. Corpus. Narito naman po sa di sang-ayon na panig si Syra Hidalgo, Hartzell Yang, Christine Ison, Andrea Ibisate, Romel Alimbuyaw, at Anjon Dapon. Sa pagkakataong ito ay sasaksihan po natin ang tagisan ng talino sa debating ito. Magandang hapon po sa lahat. Ako si Lizelle Joy J. Baay. Ako at ang aking kasamahan ay sumasang-ayon sa isinulong ng President-elect Rodrigo Duterte pag-aral ito ng mabuti. Mababawasan din ang kahirapan at malnutrition. Yun lang po. Ng nasadi sang-ayon na panig at bibigyan po natin sila ng 1 minuto. Isang minuto, umpisahan na. Paano mo nasabi na mas madali ang buhay pag may 3 anak sa bawat pamilya? Dahil sabi ko maganda ang buhay dahil alam niyo naman kapag marami ang mga anak, marami lang gastusin sa pambahay, marami lang mga pagkain. So, kumunti ang magagasto at saka kumunti din Ang nasa sang-ayon na panig ay yung 1 minuto ay magsisimula na. Magandang araw po. Ako po pala si Christine Moros. Ako po ay isa sa grupong sumasang-ayon sa pagkakaroon ng hanggang 3 anak sa bawat pamilya. Malaki matupad ni President Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng 3 anak sa bawat pamilya. At sa puntong ito, sang-ayon kami sa kanyang binabalak dahil
Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga nanganganak ng sobra sa 3 at karamihan ay hindi mapaaral ng mga magulang dahil sa kahirapan sa buhay. Kapos sa pera, may mga hanap buhay man at tama lang para sa pagkain. Ito ang dahilan kung bakit sang-ayon kami sa binabalak ni President Duterte na ipatupad ang hanggang 3 anak lang sa bawat pamilya. At ito ang kanyang solusyon kung paano magkakaroon ng edukasyon sa mga anak o kabataan upang mapaaral o matustusan ng mabuti ang mga pangailangan ng kanilang mga anak. Christine, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, pakikinggan namin ang isang ayon na panig sa kanyang mga katanungan tungkol sa sang-ayon na panig. Meron kayong isang minuto para sa tanungan at sagutan. Ang inyong isang minuto ay magsisimula na. Bakit gusto mo maipatupad ang free child policy? Upang maraming bata ang makatapos ng pag-aaral. So kung papayag ka na ipatupad ito, paano kung magkaanak ang babae ng sobrang 3 anak, so papatay mo yung bata? Isang ayon na panig. Marcel, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Heart Salya. Ako rin po ay tutol sa isang sulong na 3 anak lamang ang bawat pamilya. Ang aming pangkat ay naniniwalang mas maraming anak sa loob ng isang pamilya ay masaya at nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Mas napapadali ang mga gawaing bahay kung marami ang miyembro ng pamilya. Dahil marami ang nagtutulungan, hindi na rin kailangan pa kumuha ng katulong o kasama sa bahay upang gawin ang mga gawain sa loob ng bahay. Nagkakaroon din ng teamwork kung marami ang miyembro ng pamilya. Pagkain naman, mas marami ang kakain natin kapag marami tayong kasalo sa pagkainan. Mapapakinabangan din ang pamilya may maraming anak sa pagkakataon na magkakasakit o pamamatay. Marami ang nag-aambag-ambag upang ipagkakitaan. Marcel, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang sang-ayon na panig upang sa kanyang mga katanungan. Sigurado ka ba na sa mahigit 3 anak, bawat pamilya ay mapapaaral at matustusan ng tama ng magulang? Oo. Iyong isang minuto para sa tanungan at sagutan ay tapos na. At ngayon ay bibigyan naman natin ng pagkakataon ang sang-ayon na panig para sa kanilang constructive speech. Ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Ang mga kapusulan, Lance Dexter Bimoto, sumasang-ayon. Maganda ito kasi mamagal ang pagdagdag ng populasyon sa bansa. Dahil kung tayo tatlo ng bawat pamilya. Okay, okay. Dance, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang hindi isang ayon na panig para sa kanilang katanungan sa sang-ayon na panig. Ang inyong isang minuto ay magsisimula na. Kung konti lang ang iyong kamag-anak o anak, kaya niyo bang bayaran ang buwis ng bansa? Oh, Inyong isang minuto para sa katanungan at sagutan ay tapos na. At ngayon, bibigyan naman natin ang pagkakataon ang isang ayon na panig para sa kanyang constructive speech. Christine, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang hapon sa lahat. Ako po si Christine Claire Wilson. Ako po at ang aking mga kasamahan ay tutol sa ipapatupad ni Duterte o Digong na taglay
dahil ito ang daan para sa family planning. Ang inyong isang minuto ay para sa katanungan at sagutan ay tapos na. At ngayon, bibigyan naman natin ng pagkakataon ang panig ng isang ayon para sa kanilang mensahe kung bakit pinagtatanggol nila ang kanilang panig. Andrea, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Andrea Lorraine Imisate, nanggaling sa negatibong grupo. Ako at ang aking mga kasamahan ay di sang-ayon sa ipinapatupad ni President-elect Rodrigo Duterte. Ang hindi pagsang-ayon sa three-child policy ay nakakabuti upang maging isang malusog ang pay-go out and multiply. Ang ibig sabihin nun ay magparami upang karami ang anak ng Panginoon. Andrea, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang panig ng sang-ayon para sa kanyang katanungan kay Andrea. Ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Sigurado ba kayo na mabibigay nila ang pangunahing pangangailangan ng kanilang mga anak? Oo. Bakit? Dahil pag may mga trabaho ang pamilya niyo, madaling mabigyan mga pangangailangan ang Ang inyong isang minuto para sa katanungan at kasagutan ay tapos na. At ngayon, bibigyan naman natin ng pagkakataon ang panig ng sang-ayon para ipaglaban ang kanilang panig kung bakit sang-ayon sila sa ating proposisyon. Maria, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Cristina Rentoaya. Ako po ay isa sa sumasang-ayon sa isinusulong ni President-elect Rodrigo Duterte na magulang ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Maria, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang panig ng isang ayon para sa kanilang katanungan para ipagtanggol ang kanilang panig tungkol sa ating proposisyon. Ang inyong isang minuto ay magsisimula na. Bakit ka sumasang-ayon? Sumasang-ayon ako sa three-child policy para hindi masyadong marami ang populasyon sa bansa Ang natin. inyong isang minuto para sa tanungan at sagutan ay tapos na. Ngayon, bibigyan natin ng isang minuto ang panig ng isang ayon para sa kanyang mensahe at para ipagtanggol niya ang kanyang panig. Ang iyong isang minuto, Romel, ay magsisimula na. Magandang umaga po sa lahat. Ako at ang aking mga kasamahan ay hindi po sumasang-ayon sa isinusulong ng President-elect Rodrigo Duterte na dapat ang tatlong anak lamang po. Sa kadahilanang ang pagpaplano ng pamilya ay nakakasama sa kalusugan ng mga kababayan. Halimbawa nito ay ang pag-anak na dahil sa nakalipas na ilang buwan o taon na pag-inom ng gamot, ito ay nagiging sila ng mga anak na muli ang isang nanay o mag-upay sa mga ito ay malilipat din sa mga anak. Romel, ang iyong isang minuto ay tapos na. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang panig ng sang-ayon para sa kanyang katanungan sa panig ng isang ayon. Ang inyong isang minuto ay magsisimula na. Sigurado ka ba na lahat ng babaeng may asawa ay kailangan gumamit ng birth pills? Hindi. At ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang panig ng sang-ayon para ipagtanggol ang kanilang panig. John Carlo, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Giancarlo Corpus. Sumasang-ayon ako sa isinusulong ng ating magiging presidente tungkol sa pagkakaroon ng tatlong anak lamang sa pamilya mo at mga gustusin na inyong tahanan. Ang iba pang epekto ng madaming anak sa pamilya ay mababawas sa John Carlo, ang iyong isang minuto ay tapos na. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ng panig ng isang ayon para sa kanyang katanungan at sasagutin
kailangan ito ng panig ng sang-ayon. Inyong isang minuto ay magsisimula na. Ano ba ang pre-child policy? Ang teacher policy ay 3 anak lamang sa isang pamilya. Inyong isang minuto para sa tanungan ng karutan ay tapos na. At ngayon ay pakikinggan naman natin ang mensahe o bakit nagtatanggol panig na hindi sang-ayon ang kanilang panig na hindi sang-ayon ang oposisyon. John, ang iyong isang minuto ay magsisimula na. Magandang umaga po sa lahat, sa inyong lahat. Kami po ay sa negatibong grupo ay hindi sumasagot. John, ang iyong isang minuto ay tapos na. Ngayon, pakikinggan natin ang pagkakataon ng panig ng sang-ayon para sa kanyang mga katanungan tungkol sa panig ni Anjon. JC, ang iyong isang minuto para sa tanungan at sagutan ay magsisimula na. Kung di ka sumasang-ayon sa teacher policy, bakit 3 lang kayong magkakapatid? Kasi napagplanuhan na ito ng ating mga magulang. Ano pa ang magandang epekto ng madaming membro sa isang pamilya? Mas marami ang magtutulong-tulungan kung kayo ay nasusunod Marami ang anak ko. Isang minuto ay tapos na. Ngayon, bibigyan natin ng isang minuto ang ating tagapanood para sa kanilang katanungan sa dalawang panig. Yes, Didi. Tanong kay JC, kung ikaw si Duterte, ano gagawin mo sa sobrang anak sa bawat pamilya? Sagot ko na yan. Ano na yung sagot? Pangpuntahin. Yes, Karen. Tanong para kay Jaden. Bigyan mo ako ng 5 lamang ng maliit na pamilya. Pag-isipan mo na yung topic. Ang isang minuto para sa tanong ng ating mga tagapanood ay tapos na. So, napakinggan niyo po ang bawat panig tungkol sa oposisyon. Pag-alam ba kayo sa pagkakaroon ng President-elect Rodrigo Duterte tungkol sa pagkakaroon ng tatlong lamang bawat pamilya. Napakinggan po ninyo at sang-ayon ang mga panig nila Bago pa lang ang higit sa ekonomiya ng ating bansa, higit sa edukasyon, higit sa kalusugan, at lalo na sa pamilya. So, ito po nagtatapos ang ating debate. Ngayon po, pakikinggan natin ang mensahe ng ating mga graduates. Okay. Good afternoon sa ating lahat. Bakit parang wala na kaming energy? Okay. Ganyan huwag ka yung momentum natin dapat lang yan, nakataas lang palagi, no? Especially tayo yung mga bata pa. So, may congratulations once again. Pangatlong beses ko na itong nasabi sa inyo, no? Sino yung nasa group 1 kanina kay Sir Erdo na mga debaters natin? Okay. Pangalawa, sino-sino na naman yung underclassmen or statement ni ma'am ninyo? Doon nagtatapos. Ha? Dito, nagtatapos ang ating debate. Meron bang nangyari na shaking of the hands na it only is a battle of principles? No? Argumento lang kung ano yung nasa loob mo, ano yung nasa isip mo, bibigay mo lang yan. After that, paglabas natin at the end of the 4 walls of the classroom, wala na, everybody, friends na naman tayo. No? Yung sang-ayon at saka yung sang-ayon ay magiging magkaibigan. Mas lalo pang i-deepen pa natin yung atalunan. No? Sige. Good afternoon once again. Ma'am Pay ngayon,
ang magbibigay ng resulta kung sino yung best presenter natin, best debaters natin, at saka anong grupo ang nakapagpahayag talaga ng ano niya, ng yung na-met niya yung tatlong M's natin, no? Kasi hindi ko ba memorize lahat ng mga pangalan niya. So this time I am number over the microphone to Ma'am. Okay. Thank you, ma'am. The parent children. Parang mabigat yung task ko ngayon. Pero before that, I would like to congratulate you, grade 6 Amitis, lalo-lalo na yung inyong mga teachers. Teacher Erlo, Teacher Annalyn, saka kay Teacher Rachel. Makasalamat din kay Ma'am kasi nandito siya. Pinapakita niya ang support niya sa atin. So pag-attend ko ngayon, siguro kung nandito si Ma'am Dilon, hindi ako nabigyan ng chance na maupo dito. Hindi lang ako nag-judge sa inyo, but I learned much. Marami din akong natutunan, lalo na yung mga sinabi ni Ma'am. Hindi ko rin alam yun about sa debate. Lahat kayo talaga ay magagaling. So continue the job. Well done. Punta na tayo sa hatol. Judge. Bibigay ko na rin ang microphone kay Teacher Rachel. Akala ko makalusot na. Okay, bilang mamumuno ng ika-6 na baitang, ako po ay sobrang galak sa pinakita ninyong talento, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tanong at pagsagot sa mga katanungan na hindi nyo sukat akalain na ganon ang itatanong sa inyo. Kung kaya, kakaroon ng 3 anak lamang. So, maraming salamat at congratulations ulit.